Magandang araw mga bata! Ako si Shevy. Welcome sa panibagong video sa segment na #ForMaChevyKnows. Ngayong araw, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa diabetes. Ating sasagutin ang mga katanungang ano ang diabetes? Pangalawa, ano ang complications na dulot ng tuloy-tuloy na pagtaas ng blood sugar level at hindi pag-inom ng maintenance? Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Simply Shevy! Una, ano ang diabetes? Ang diabetes mellitus o mas kilala bilang diabetes ay isang sakit na dulot ng pagtaas ng sugar level sa ating dugo. May dalawang dahilan kung bakit tumataas ang sugar level ng ating dugo. Una, ang ating katawan ay nagpuproduce ng konting insulin kaysa sa ating kailangan o maaaring hindi nagpuproduce at all. Pangalawa, nagpuproduce naman ang ating katawan ng sapat na insulin, subalit ang ating cells ay insulin resistant, kaya hindi nagagamit ng tama ang insulin na pinuproduce. Para mas madali niyong maintindihan kung paano ito nangyayari, ito ang ating visuals. Ito ang normal na nangyayari sa ating katawan kapag tayo ay kumakain. Nabe-breakdown ang pagkain sa tiyan para maging absorbable compounds na naa-absorb sa ating small intestine. Ang compounds na na-absorb ng small intestine ay dediretso sa ating bloodstream o sa daluyan ng ating mga dugo. Kapag ang isang sugar-rich foods o carbohydrate-rich foods tulad ng kanin, cakes, tinapay, fruit juices, soft drinks, at iba pa ay na-breakdown sa ating tiyan ay nagiging glucose. Ang glucose ay isang absorbable compound na naa-absorb sa small intestine papunta sa daluyan ng ating mga dugo. Ito ay magre-resulta sa pagtaas ng ating blood sugar level. Kailangang maitransfer ang glucose mula sa daluyan ng dugo papunta sa iba't ibang cells ng ating katawan upang mapababa ang sugar level ng ating dugo at maging normal. Ang glucose ay isang uri ng sugar. Kailangan ito ng ating cells upang magamit as energy. Kung ihahalin tulad natin ang ating katawan sa isang sasakyan, ang glucose ay katumbas ng gasolina. Kapag walang gasolina ang isang sasakyan, hindi ito aandar. Ganyan din ang ating katawan. Kung walang glucose ang ating mga cells, hindi din ito magfa-functions ng tama. Ang pagtaas at pagbaba ng sugar level sa ating dugo ay minu-monitor ng ating pancreas o sa Tagalog ay tinatawag na lapay. Sa pagtaas ng ating blood sugar level, magpuproduce ang ating pancreas ng hormone na tinatawag na insulin. Ang insulin ay nagsisilbing susi na nagbubukas sa glucose channel ng ating mga cells upang i-transfer ang glucose mula sa daluyan ng ating dugo papunta sa ating mga cells. Ang nai-transfer na glucose papunta sa ating mga cells ay gagamitin ng ating katawan bilang energy. Sa makatwid, ang purpose ng insulin ay ibaba ang blood sugar level sa pamamagitan ng pag-transfer ng glucose mula sa daluyan ng dugo papunta sa ating mga cells upang ma-maintain ang normal blood sugar level ng ating dugo na less than 140 mg per deciliter or 7.8 millimole per liter. Kung yan ang nangyayari sa normal na katawan ng tao, ang problema naman sa diabetic patient ay either sa dalawa. Una, maaaring hindi nakakaproduce ng sapat na insulin ang ating pancreas o hindi na talaga ito nakagagawa ng insulin. Kaya nananatili sa daluyan ng dugo ang glucose at nagre-resulta sa pagtaas ng blood sugar level. Ang kalagayang ito ay tinatawag na type 1 diabetes. Pangalawa, ang ating pancreas ay nakakaproduce ng sapat na insulin. Ngunit
ang ating mga cells ay hindi na nagre-react sa insulin o resistant na sa insulin. Kaya, hindi nabubuksan ang glucose channel at hindi natatransfer ang glucose mula sa daluyan ng dugo papunta sa cells. Kaya nananatiling mataas ang blood sugar level. Ang kalagayang ito ay tinatawag na type 2 diabetes. Ito ang itsura ng normal na daluyan ng dugo na may normal na blood glucose level o blood sugar level, kumpara sa mayroong high blood glucose level. Pangalawa, ano ang complications na dulot ng tuloy-tuloy na pagtaas ng blood sugar level at hindi pag-inom ng maintenance? Ang pagkakaroon ng mataas na blood sugar level sa matagal na panahon ay magriresulta sa mga life-threatening na complication tulad ng una, cardiovascular disease tulad ng coronary heart disease at stroke. Pangalawa, nerve damage o tinatawag na neuropathy. Ang sobrang sugar level sa ating dugo ay maaaring maka-injure sa mga maliliit na nerves na daluyan ng dugo o tinatawag na capillaries. Kadalasan itong nangyayari sa capillaries sa paa na nagre-resulta sa foot damage. Kapag hindi naagapan, magre-resulta ito sa pagkawala ng pakiramdam sa ating paa. Kaya, kapag nasugatan ay matagal itong gagaling at prone sa infection. Pangatlo, kidney damage o tinatawag na nephropathy. Dahil ang purpose ng kidney ay linisin ang ating dugo bago pa man ito bumalik sa lungs at heart, mahihirapan ang kidney sa paglinis ng dugo dahil sa mataas na level ng sugar. Kapag tuloy-tuloy na hindi nakontrol ang blood sugar level, ang kidney ay masisira at magre-resulta sa kidney failure at chronic kidney disease, na ang gamutan ay nangangailangan ng dialysis at kidney transplant. Pang-apat, eye damage o tinatawag na retinopathy. Maaaring masira ang blood vessels ng ating retina sa tuloy-tuloy na mataas na sugar level na magre-resulta sa pagkabulag at paglala ng glaucoma at katarata. At panglimang life-threatening complication ng diabetes ay skin condition. Prone sa bacterial at fungal infection ang balat ng isang diabetic patient kapag hindi na-control ang blood sugar level. Kaya, napaka-importante na mapanatili ang normal na sugar level sa ating dugo. Ito ay maisa sa katuparan sa pamamagitan ng 3 paraan. Una, tamang ehersisyo. Pangalawa, tamang pagkontrol sa pagkain. At pangatlo, gamot na maintenance para sa diabetes. Dapat tatlo dapat. Hindi pwedeng 2 lang sa 3 ang susundin. Kailangan 3 sa 3 ang susundin. Sana'y kayo may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman, mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam! Magandang araw, mga bata. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood sa aking mga video. Kung ikaw ay nasiyahan, huwag kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!